Glory to our living God! Purihin ang ating dakilang Diyos. A blessed morning to all of us, especially sa ating Panginoong Jesus. Happy anniversary po sa atin. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. We once asked the Lord, why are we in this place? The answer followed year after year. We are here to spread the good news. Jesus is our Lord. He died, He rose, and He is coming soon. It was February 11, 2003 when Sister Rose Ramos first set her foot at Sitio Muson, Puting Kahoy, Silang, Cavite. February 13, 2003 when she started to rent the place and use it as a warehouse for her scrap business, the Aegis Trading. It was November 25, 2005 when a small Bible study in the place started. It was attended by Aegis Trading workers and employees, neighbors and buyers, seated on wood, cans, and broken chairs, beside the pile of scrap and garbage. The Bible study was a success. It was led by Pastor Romel Pastor, the brother of Sister Rose Ramos. The Bible study became a regular schedule in the warehouse. It was held every Friday afternoon. First water baptism was held at the Bermudez Resort, Pulong, Santa Rosa, Laguna. Souls were continuously added through the grace of our Lord Jesus Christ. To evangelize more and spread the words of God, gift giving is done at Aegis Trading. Also to thank God for the channel of blessing entrusted to the Ramos family. February 2008, when it was agreed by the body through the leaders to register under the Securities and Exchange Commission the name Christ-Centered Faith Christian Ministry Philippines. Hence, CCFM was born. Patuloy ang mga kamangha-manghang gawa ng ating Diyos na buhay. Nagsimulang ganapin ang taon-taong summer youth camp na naging dahilan na ng unti-unting pagdami ng mga kabataang binabago at inililigtas ng Panginoong Hesukristo. Taong 2010, buwan ng Abril, sa Baruarte Elementary School sa San Juan, Batangas, ay naganap ang Summer Youth Camp na may tema, Prepare the Way. Taong 2011, sa Pinaglabanan High School, Goa, Camarines Sur, ay naganap ang Summer Youth Camp na may tema, Draw Me Close. To You naman ang naging tema ng Camp 2012 sa Batangas. At ito lamang kung nakaraang taon, 2013, ay ginanap ang youth camp sa Goa, Camarines Sur na may tema, The One I Love. Ang gawain ito ay nakatulong ng malaki sa patuloy na pagdami ng mga kaluluwang dinadala ng Diyos, lalo higit sa kabataan. Year 2012, our pastor, Pastor Romel, conducted the doctrinal biblical study sessions to all pastors and workers to strengthen and solidify CCFM's foundation of faith. Graduation was held on December 2, 2012 at CCFM Laguna Church, and participants were given a responsibility to conduct the same lessons on their respective local churches. Year-round activities are Bible studies, leadership trainings, yearly team-building activities, daily vacation Bible schools every summer, quarterly joint fellowships, mini sports festival, and planning sessions. Last year, February 24, our church anniversary was also held in this place with the theme, Advance. Praise God for His marvelous works and providence
to earnestly give back all the dues for Him, not to us, but to Him, to His name be the glory. CCFM through the years exists and live for the following purposes: to glorify God by establishing a growing church in the Philippines that faithfully teaches and obeys the Word of God, to reach out in witness to the nation, and to contribute to the growth and ministry of the Philippine Church and the Universal Church by proclaiming the good news of our Lord Jesus Christ. Sa ngayon po, ang Christ-Centered Faith Ministry Philippines, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Romel Pastor, ay mayroon na pong 11 lokal na iglesia. Purihin ang ating Panginoon. CCFM Laguna, Pastor Romel Pastor, our Mother Church. CCFM Goa Camarines Sur, Pastora Luz Serio. CCFM Tinawagan Tigawon Camarines Sur, Pastor Domingo Torres. CCFM Patitinan Sangay, Camarines Sur, Pastor Alex Parola. CCFM Dahat Lagunoy, Camarines Sur, Pastor Crescente Amaranto. CCFM Manamok Lagunoy, Camarines Sur, Pastora Perlita Vargas. CCFM Buena Vista Sabang, Camarines Sur, Pastora Mirna Remando. CCFM Caramoan, Camarines Sur, Pastor Salvador Benavides. CCFM Caloocan, Pastor Zaldi Recto. CCFM Batangas, Pastora Daisy Cleofas. At nakaraang taon lamang po, buwan ng Nobyembre, ay atin pong nakasama ang Church ng Antipolo. CCFM Antipolo, Pastor Ricky Paolo. At ngayon po, sa aming ikapitong taon ng paglilingkod sa nag-iisa, tunay at makapangyarihang Diyos, sa ating Panginoong Hesus, inihahandog po namin ang araw na ito, una sa Kanya, at pangalawa sa ating lahat na narito. Just sit and wait, for this day is a very special day. Something good is going to happen. Something good is in this place. Through the song Completely, we will show you the highlights of our 2013 activities. Truly, in Christ, we will be complete. To God be the highest glory. The secret
Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Medyo ang oras po ay tumatakbo, ano po? Pero po, ang isa sa mga bagay na nais ko pong iparating sa bawat isa sa atin na ang salita ng Diyos ay kailangan ng ating buhay. Ang Biblia po ay nagsasabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? Kaya pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kabataan. Thank you sa inyong pong suporta sa gawain ng Diyos sa ministeryo po ito. Nawa po, ibalik ng Panginoon sa inyo ang lahat ng pagpapala. Complete in Him. Iyan po ang message ng Panginoon na nais iparating sa bawat isa sa atin. Ngayon pong 7th year anniversary. Hallelujah, purihin ang Diyos. At welcome po ang lahat po na umaten sa aking mga manggagawa, mga pastors and workers under Christ-Centered Faith Ministry. God bless us. Salamat sa inyong suporta. Sa lahat ng mga kapatid from different churches, God bless you. Sa amin pong kapatid sa dating church, mga kapatid, God bless you. Salamat sa inyong pagdalo. At ganun din sa aking pamilya. Salamat po sa aking po mga kapatid salaman sa kanilang support sa ministry at sa aking asawa, Sir Benji. Salamat. Hallelujah. At pinapasalamat ko rin po ang ating po mga kapatid na nagpapaabot din po ng kanilang pagpati sa ibang bansa, ang family ni Brother Unyo Pastor, at ganoon din po si Brother Eddie Pahoyo at sila Sister Bea and Sister Adine. So salamat po, pagpalain sila ng Panginoon sa kanilang puso po. Hallelujah. So if you have your Bible, please open with me in the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Ganito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." Ang pangalawa po mga kapatid ay makukuha sa Colossians chapter 2 verses 9 and 10. Ganito pong sabi, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead." Again, all the fullness of the Godhead. Yan po ang sabi ng Apostle Paul, all the Godhead bodily, and ye are complete in Him. Everybody say, complete in Him. Hallelujah. Which is the head of all principality and power. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay. Thank you so much, so God, sa iyong Panginoong mga salitang maihayag, umahayag, Panginoon, sa umaga po ito. Lord, i-bless mo po kami, nawa naman mga hadlang. Dalangin namin, Panginoon, na tanggalin mo po ito at palitan mo ito, O God, ng iyong presensya upang kami, Panginoon, tumanggap ng pagpapala na nagmumula dyan sa iyo sa umaga po ito. Lord, bless each and every one of us by your words, and bless your servant as I preach your words. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Pwede na po makaupo ang bawat isa sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At welcome po rin po pala ang aking pong katrabaho sa Congress, si Brother Bong Baharo and his family. Palatakan natin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po sa Diyos dahil patuloy po ang aming pong Bible study sa aming pong opisina sa Congress. At salamat po sa paggamit ng Diyos sa buhay ko na talagang ito naman ang para sa akin pinakamahalaga sa lahat ng bagay. This is the greatest profession. Mahirap, sabi ni Pastor Ricky, pero madali, sabi ni Pastor Ricky, kung ang Diyos ay kasama. Amen. Hallelujah. Complete in Him. What is the meaning of complete? Ayan po, tinignan ko po sa dictionary at nakita ko po na ganyan ang meaning. Whole, perfect, well, full, lacking nothing. Not requiring more work. Entirely. So kapag ako po'y naniniwala na walang taong kumpleto na. Do you agree with you? Do you agree with me? Walang kumpletong tao. May maganda, pero pangit. May mayaman, pero walang kapayapaan.
Dahil sa dami ng alalahanin sa buhay. May taong mataas ang posisyon, may kaso naman. Hello? Totoo po yan. May pera, pero may sakit. Wala namang sakit, pero kapos. Mahirap po mga kapatid. Pero ang Biblia po mga minamahal ay pinatunayan na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na kaya niyang tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Physical or spiritual, ipinakita po yan ng Biblia at akin pong patutunayan yan sa inyo. Sa Biblia po, mayroon pong isang blind beggar ng pangalan niya si Bartimaeus. Si Bartimeo. Ito po ay isang bulag. Nang marinig niya na dumaraan si Jesus, sumigaw siya ng napakalakas. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus na anak ni David, mahabag kayo. Mahabag ka sa akin. You know why? May pangangailangan siya sa buhay. Alam niya, hindi siya kumpleto. Malakas siya pero bulag siya. Hindi basta bulag, kundi beggar. Namamalimos ang taong ito, mga kapatid. Pero sa kanyang pagsigaw sa Panginoon, napakinggan siya ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, go! Your faith has made you well. Hallelujah! In other translation, your faith has made you complete. Hallelujah. Yan si Bartimaeus. Pangalawa, mga kapatid, the woman with the issue of blood. Ang babae pong ito, ang sabi ng Biblia ay may karamdaman. 12 years na lahat na ng kanyang kayamanan ay naubos. Pinuntahan niya na ang lahat ng mga manggagamot, hindi siya gumaling. But when she heard that Jesus is coming, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. You see the faith of this woman? Kahit gumapang siya, gagawin niya dahil siya'y mayroon. Pero mga kapatid, hindi binigo ng Panginoon ang babae nito. Hindi binigo ng Diyos. Sapagkat ang mahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, nilapitan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, daughter, your faith has made you well. Hallelujah! Everybody say amen. Sabi ng Lord, go in peace. Go in peace. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit tapos ka, kapatid, pag si Kristo ay nasa iyo, there is peace in the name of our Lord Jesus Christ, because He is the Prince of Peace according to Isaiah. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng paglapit natin sa ating Panginoon. Ito mga kapatid na susunod na ipapakita ko sa iyo, hindi po siya hirap. Wala po siyang karamdaman, pero may kulang siya. Ano po yun? Mababa po siya. Siya po si Zacchaeus. Subalit, nang marinig niya si Jesus, na dumarating. Hallelujah. Kahit may kaya siya sa buhay, alam niya, may pangangailangan siya na hindi kayang ibigay ng tao, kundi Diyos lamang. Kapag ang Diyos lamang ang kaya magbigay ng kasapatan sa amin. Umakyat po siya sa puno ng sycamore, the sycamore tree, para lamang mapansin siya ng Panginoon. You see the courage of this rich tax collector, this Zacchaeus. Umakyat siya. Nawala yung kanyang, yung hiya, nawala yun eh. Gusto niya lang po talagang maranasan na maging kumpleto sa harapan, hindi ng tao, kundi sa harapan ng Diyos na lumalang sa kanya. At ang mapansin siya ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, Zacchaeus, bumaba ka. At ang salitang pagbaba ay napakahalaga sa isang tao, sapagkat kung hindi ka magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, hindi ka niya itataas. Because according to James, hallelujah, humble yourself in the sight of God, and He will lift
iniwan niya ang ministry sa mga alagad, sa mga disciples. Nagintan sila ng 50 araw. At the day of Pentecost, kaya Pentecostal means 50. Bumaba ang Espiritu ng ating Panginoon. Pinuspo sila Pedro, ang mga disipulo, at ipinagpatuloy nila ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po narito kami. Mga bisita na narito, ito pong church na ito, isa Christ-centered faith. Isa po ito sa iglesia na naniniwala na ang tunay na kaligtasan ay natay Kristo. Nais po ng Lord na patuloy po tayong magkaisa dito. Sapagkat nais ng Panginoon na tayong lahat ay maging kumpleto hanggang sa buhay na walang hanggan. Kapag tayo kaayos sa buhay na ito, kayaman man, maganda man ang trabaho mo, maganda man ang negosyo mo, pagdating sa buhay na walang hanggan, hindi yan ang pag-uusapan, kundi ang ating relasyon sa Kanya nang tayo nabubuhay dito sa buhay. Hallelujah! Ano man ang ating pagkukulang, ano man ang ating pangangailangan, ano man ang ating kahingaan, ano man ang ating kasalanan, may Diyos tayo na pwedeng lapitan. Sapagkat sinabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, "Come to me, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest."